Magandang umaga po sa bawat isa. Noong nakaraang linggo ay atin po napakinggan yung message po ng ating pong isa sa mga pastor sa iglesyang ito, walang iba kundi si Pastor Jonas. At ang banggit niya sa message noong linggo is about Zoe life. Zoe life. Ngayon po umaga, ito po ang ating pong tatalakayin, ito po ang ating pong mensahe, yung pong living the Zoe life. Marahil tatanungin niyo po sa akin, ano ba yung Zoe life? Mamaya po malalaman po natin kung ano yung Zoe life. Basahin po muna natin una sa lahat yung ating pong teksto. Ang ating pong teksto ay makikita po natin sa 1 John chapter 5, verse 11 hanggang 12. New King James Version po to. Sige po mga kapatid, basahin po natin ito na sabay-sabay. Yung tayo po ba ay nag-almusal na, nagtanghalian, pati na hapunan, at talagang basahin po natin, namnamin po natin yung salita ng Panginoon. Ready? 1, 2, 3. And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Diyan po sa ating pong teksto, ay makikita po natin, kung bibilangin po natin sa ating pong teksto, 4 na beses binanggit ng Diyos yung life. 4 na beses binanggit sa ating pong teksto yung salitang life. Kaya po, masasabi ko po, the gospel is not man's story about God. It is God's testimony about life. Ang mabuting balita po ay hindi po kwento ng tao patungkol sa Diyos. Ito po ay patotoo ng Diyos patungkol sa buhay. Pag sinabi pong gospel, ito po ay mabuting balita. At ito po ang mabuting balita. At lahat na nakasulat po rito ay hindi po kwento ng tao patungkol sa Diyos, kundi ang Diyos ang nagpapatotoo. Lalo-lalo na pag binasa po natin sa Matthew, sa Mark, sa Luke, sa John, at binasa po natin yung unang Korinto, pangalawang Korinto, yung New Covenant, makikita po natin ang Panginoon Kristo. Lagi niyang binabanggit yung salitang buhay, buhay, buhay. Sabi niya nga po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Lagi niyang binabanggit yung salitang buhay. Pero, ang Diyos po ay nagpapatotoo sa bagay na to. Siya po mismo ang nagsabi na nasa kanyang anak ang buhay. Di ba? Ano bang ibig sabihin ng testimony? Kasi po, mababasa po natin doon sa 1 John chapter 5, verse 11. Sabi po doon, and this is the testimony. And this is the testimony. Tandaan po natin, ang nagte-testify ay walang iba kundi ang Diyos mismo. And this is the testimony. Ano po bang ibig sabihin ng testimony o sa Tagalog ay, ano pong Tagalog ng testimony? Patotoo. Di ba? Ang Diyos ang nagpapatotoo. Nagpapatotoo. What is testimony? In Greek, the word testimony is martyria, which means a legal witness or official record. Sa Griego, ang ibig sabihin po ng testimony ay martyria, na ang ibig sabihin ay saksi o opisyal na talaan. Ibig sabihin, lahat ng nakasulat dito ay pinapatotohanan ng Diyos. At lahat na nakasulat dito ay opisyal na talaan ng Diyos. Siya mismo ang nagpapatotoo dito. God is bearing witness to a testimony that declares truth to the world. Ang Diyos mismo ang nagpapatotoo ng katotohanan, nagpapahid ng katotohanan sa buong mundo. Ang Diyos mismo ang nagpapatotoo. Kapag ang Diyos ang nagpapatotoo, mga kapatid, mga minamahal, hindi po siya sinungaling. Kailanman hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Kapag sinabi niya, ito ay totoo. Kaya nga, siya ang nagte-testify, siya ang nagpapatotoo. Na sa lahat ng tao sa mundo, na ang kanyang salita ay totoo. Totoo.
Ano ba yung what is God testifying about? Ano ba yung pinapatotoo ng Diyos? Ano ba yung pinapatotoo ng Diyos sa ating pong teksto? Ano ba yung pinapatotoo ng Panginoon dito? Sabi po rito, ang pinapatotoo ng Diyos dito ay hindi po relihiyon, hindi po mga gawa ng tao, hindi po yung mga dapat nating gawin, kundi ang pinatotoo ng Diyos sa 1 John chapter 5 verse 11 hanggang 12 is about life. Nabanggit ko na po kanina, 4 na beses binanggit sa teksto natin yung salitang life. At yun ang ipinatutuhanan ng Diyos. Yun ang pinatutuhanan ng ating Panginoon, yung buhay. Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 11, basahin po natin. Mga kapatid, basahin po natin to nang talagang namnamin po natin yung salita ng Panginoon. Ready? Nang hindi lang po ako nagbabasa, kundi tayo po ay magbasa din po, mag-participate para tayo po ay hindi makatulog ba? Hindi tayo makatulog kundi tayo po ay may participation. Ready? 1, 2, 3. That God has given us eternal life, and this life is in His Son. Di ba? That God has given us life, and this life is in His Son. The word life in Greek, ito na po yun. The word life in Greek, ang ibig sabihin po nito ay zoe. Ang ibig sabihin ng life sa Greek ay zoe, which means the life of God or the God kind of life. Ang ibig sabihin daw ng buhay sa Griego ay zoe. Ang ibig sabihin ay buhay ng Diyos o uri ng buhay ng Diyos. Wala po kasi eksaktong Tagalog eh. Pero pag tinagalog po natin yung zoe, buhay ng Diyos o uri ng buhay ng Diyos. This life is eternal, indestructible, divine, and abundant life. Ang zoe life daw po, ito daw po ay eternal. Ibig sabihin, walang katapusan, magpakailanman, at ito po ay hindi po natatapos. Pag sinabing zoe, ibig sabihin pala po nito ay eternal. Walang katapusan. Wala pong katapusan. Ito po ay magpakailanman. Pangalawa, ibig sabihin ang buhay na to ay indestructible. Anong ibig sabihin ng indestructible? Hindi nasisira, hindi natitinag, hindi nawawasak, hindi nagigiba, at hindi nabubulok. Wow! Ganon ang buhay ng Diyos. Hindi nasisira, hindi natitinag, hindi nagigiba, hindi nawawasak, hindi nabubulok. Indestructible. Pangalawa, ang buhay na to na mula sa Panginoon, ang buhay ng Diyos, yung zoe life, ay divine. Mga kapatid, ibig sabihin ito ay maka-Diyos, ito ay banal. Diba? Ang buhay ng Diyos ay maka-Diyos o banal. Yung divine kasi ibig sabihin po nito ay maka-Diyos sa Tagalog, pero ang mas malalim na ibig sabihin po nito ay banal. Banal na buhay. Pangatlo, ang isa pang ibig sabihin ng itong buhay na to ay abundant life. Di ba? Napakasagan. Alam niyo po, pag sinabing abundant life sa Bible, ito po ay napakasaganang buhay. Mas matindi pa to sa prosper, kasi ang prosper masagana lang. Pag sinabing abundant, kaya nga po sabi sa John 10:10, I have come to give them life in abundance. Bakit po? Kasi nga po, pag sinabing abundant, ito po ay napakasaganang buhay. Napakasaganang buhay. Yun po ang ibig sabihin ng zoe life. Ang zoe life po ay walang katapusan, walang kasiraan, walang pagkatinag, walang pagkawasak, walang kabulukan. Ang zoe life, ibig sabihin nito ay maka-Diyos at banal. Ang zoe life, ibig sabihin po nito ay talagang napakasaganang buhay. Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, habang binabasa ko po ang John chapter 5 verse 11 hanggang 12, sinabi ko sa akin sarili at sinabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko ng ganitong buhay. Ito yung gusto kong buhay. Ayoko yung buhay na nag-exist lang ako.
Kasi alam niyo po, ang buhay po natin, meron tayong buhay, yung physical life, na tayo po ay nag-exist lang dito sa ibabaw ng lupa. Meron din tayong buhay na tinatawag na soulless life. Yung bang, yung ating kaluluwa ay nabigyan po natin ng satisfaction. Natupad mo yung pangarap mo, natupad mo yung mga plano mo, natupad mo yung mga agenda mo sa buhay, o maaari hindi mo pa natutupad yung agenda mo sa buhay, hanggang ngayon hinahangad mo pa rin. Yun yung soulless life na tatawag na gusto mong ma-achieve, gusto mong marating. Pero mga kapatid, itong Zoe life, itong life na binabanggit sa John chapter 5, verse 11 hanggang 12, ibang klaseng buhay. Ang buhay na to ay higit pa sa lahat ng atin gusto dito sa ibabaw ng lupa. Di ba? Higit pa sa lahat ng gusto natin dito sa ibabaw ng lupa. Kaya nga po, this life is not merely about quantity, but the quality of life. Mga kapatid, ang buhay po ay hindi po pahabaan. Di ba? Kahit gaano kahaba ang buhay mo dito sa ibabaw ng lupa, hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga kung paano nagkaroon ng kahulugan ang buhay mo, kung ano ang kalidad ng buhay mo, yung quality of your life dito sa ibabaw ng lupa. Di ba? Mahaba nga ang buhay mo, pero ang kalidad ng buhay mo ay napakababa, parang baliwala pa rin po. Ang pinakamainam, pinakamaganda, mahaba ang buhay mo dito sa ibabaw ng lupa at namuhay ka na quality life. Ibig sabihin talagang napakaganda ng buhay na iyong ginawa dito sa ibabaw ng lupa. Hindi ka makalimutan ng tao. Diba? Hindi ka makalimutan ng tao. Ito yung Zoe life na tinatawag. Ito yung buhay. Kaya nga po inuulit-ulit ko po sa inyo, ang Zoe life, ibig sabihin po nito ay buhay ng Diyos. Ang buhay ng Diyos ay walang hanggan, walang pagkatinag, walang pagkasira, walang pagkawasak, walang kabulukan. Ang buhay ng Diyos ay banal at maka-Diyos. Ang buhay ng Diyos ay napakasagana. Di ba ito yung buhay na nais po natin eh. Pastor Arnel, mukhang sa langit na yan eh. Hindi yan dito sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, mga minamahal, sinabi ng Panginoon Jesucristo to sa mga alagad. And therefore, kapag sinabi to ng Panginoon sa mga alagad, sa mga tao, ito ay para po sa atin kapanahunan ngayon. Nakuha po natin. Ang Zoe life ay para po ngayon sa ating pong kapanahunan. Ito po ay makakamtan po natin sa ating pong panahon. Sa ating pong panahon. Dito po sa 1 John chapter 5 verse 11, may dalawang bagay lang po ako na gustong bigyan diin dito. Sa 1 John chapter 5 verse 11. Una, Zoe life begins in God. Ang buhay ng Diyos ay nagsisimula sa Kanya mismo. Yung pong Tagalog yan. Zoe life begins in God. Ang buhay ng Diyos ay nagsisimula mismo sa Kanya. Sa Kanya. Sabi sa 1 John 5:11, God has given us eternal life. God has given us eternal life. Nung tanggapin natin ang Panginoon Jesucristo sa buhay po natin bilang Diyos at tagapagligtas, doon po nagsimula ang buhay. Hindi po nagsimula ang buhay nung tayo po ay mamatay. Hindi kung tayo po ay mamatay. Nagsimula ang buhay po natin nung tanggapin po natin ang Panginoon Jesucristo sa buhay po natin. Zoe is eternal life, and it is not found in religion, ritual, or rule-keeping. Ang Zoe life, ito po ay pangwalang hanggan. Actually, pag pinag-aaralan po natin ang Zoe life, ito po ay walang simula at walang katapusan. Diba? Dahil ang Diyos ay walang simula at wala po siyang katapusan. Kaya po, Zoe life is eternal. It is not found in religion, ritual, or rule-keeping. Ang buhay na walang hanggan ay regalo po ng Diyos sa atin. Ang buhay na ibinigay, ang Zoe life po,
Ang buhay na walang hanggan ay regalo po ng Diyos sa atin. It is not earned, not merited, it cannot be bought, bargained for, or achieved by effort, but it is freely given. Ang eternal life po, ang Zoe life, ito po ay regalo ng Diyos sa atin. Hindi natin to kayang bayaran, hindi natin to kayang tumbasan, hindi natin kaya itong bilhin, hindi natin to kayang abutin, hindi natin kayang pantayan, kundi ito ay libreng ibinibigay ng Diyos sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, hindi ba kayo natutuwa na yung Zoe life, yung buhay ng Diyos, libreng ibinibigay sa atin? Yung buhay na walang hanggan, libreng ibinigay sa atin. Wala tayong effort, wala tayong ginawa. Ang ginawa lang po natin ay tinanggap lang po natin ang Panginoon Jesucristo. Yun yung Zoe life. Yun yung eternal life. Diba? Eternal life is Zoe, not just life without end, but life of divine quality. Ang buhay na walang hanggan ay Zoe. Ang buhay na walang hanggan ay maka-Diyos na buhay, hindi lamang dahil ito ay walang katapusan, kundi ito ay may maka-Diyos na katangian. Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, importante sa buhay po natin yung maka-Diyos na katangian. Sa physical life po natin, nung pinanganak po tayo, hindi po natin makikita kaagad yung tinatawag na maka-Diyos na katangian. Lalo na maglumaki tayo at gawin natin yung ating pong kalooban, hindi po natin makikita sa buhay po natin yung tinatawag na maka-Diyos na katangian. Tanging lamang po sa Zoe life, sa buhay na mula sa Diyos, buhay ng Diyos, makakamtan po natin yung maka-Diyos, divine quality. Yung divine quality, maka-Diyos na katangian. Diba? Hindi makataong katangian. Ang makataong katangian ay makasalanan, makasarili, panibughuin, puno ng galit, puno ng sama ng loob, ayaw magpatawad. Pero ang maka-Diyos sa katangian ay mapagpatawad, puno ng pag-ibig, puno ng kapayapaan, puno ng kagalakan, puno ng pag-asa, punong-puno ng pagbibigay, at higit sa lahat, nananampalataya sa Diyos. Ito po yung ito po yung divine quality na ibinibigay ng Zoe sa atin, eternal life. Kaya ang buhay na walang hanggan, alam niyo po, ang buhay na walang hanggan, ang Diyos po ang may author nito. Wala nang ibang may author ng buhay na walang hanggan kundi ang Diyos. And therefore, kapag ang Diyos ang may author, ito na ang pinakamainam, pinakamaganda, pinakamasarap na makakamtan natin sa lahat sa buong universe, sapagkat ito yung buhay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sa atin. Zoe is the nature and the essence of God Himself. Zoe is the nature and the essence of God Himself. Ang buhay ng Diyos ay kalikasan at diwa ng Diyos mismo. Yung essence, ibig sabihin po nito sa Tagalog ay diwa. Diba? Kaya nga po kung babasahin natin doon sa John chapter 1, verse 4, Amplified Bible. Basahin po natin mga kapatid. Ready? 1, 2, 3. In Him was life, and the power to bestow life, and the life was the light of man. Pansinin po ninyo to. In Him was life. Ang tinutukoy dyan ay walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Tapos sabi po doon, and the power to bestow life. And then, in the life was the light of man. Tingnan po ninyo to. Anong kaugnayan ng buhay sa ilaw? Diba? Anong kaugnayan ng buhay sa ilaw? Kasi ang nature ng Diyos, ang diwa ng Diyos ay buhay. Diba? Buhay. Zoe life is the nature and the essence of God Himself. Ibig sabihin, ang Zoe life, ito ay kalikasan
at diwa ng Diyos. Ngayon, pag binasa natin John chapter 1, verse 4, sa Amplified Version, makikita po natin doon, in Him was life, and the power to bestow life, and the life was the light of man. Kung ang nature ng Diyos at ang diwa ng Diyos ay buhay, sa buhay nagmumula ang ilaw. Pansinin po ninyo ang ating pong mga mata. Ang ating pong mata ay made up of many cells na tinatawag. At ang cells na yan ang nagbibigay ng buhay sa ating mata. And therefore, kapag wala yung mga cell na yan, di ba, hindi rin tayo makakakita. Bakit? Kasi nga, madidiliman tayo. Wala pong buhay eh. Walang cell sa ating pong mata. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Ganon din po sa buhay po natin. Kapag wala tayong Zoe life. Ano yung Zoe life? Buhay ng Diyos. Di ba? Yung buhay ng Diyos. Wala din tayong liwanag. Namumuhay tayo sa kadiliman, namumuhay tayo sa kamatayan. Pag merong kadiliman, automatic meron pong kamatayan. At pag merong kamatayan, naroon lahat ang uri ng kasalanan. Di ba? Naroon lahat ang uri ng kasalanan. Kaya po ang Zoe life is the nature in the essence of God Himself. Di ba? Zoe life is the nature in the essence of God Himself. Zoe life is the life of God that transforms our human spirit to carry divine potential, identity, and destiny. Ang buhay ng Diyos ay ang buhay na nagbabago ng atin pong espiritu bilang tao na nagdadala ng potential, identity, and destiny. Ano ba yung potential? Ibig sabihin yung po pwedeng maging ikaw. Yung po pwedeng ikaw mismo, yung potential mo. Diba? Pag sabing identity, yun kung sino ka talaga. At yun, destiny, yung purpose ng buhay mo. Diba? Ang Zoe life ang nagbibigay nito sa atin. Bigyan ko po kayo ng example. Sa Bible, may mababasa po kayo na lalaki na ang pangalan ay Saul sa Book of Acts. Si Saul po, siya po yung lalaki na kung saan talagang galit na galit sa mga Kristiyano, galit na galit sa mga anak ng Diyos, at talagang gusto niya talagang ipatayin lahat ng mga Kristiyano. Until one day, mababasa po natin sa Bible na ang Diyos mismo, ang Panginoon Jesucristo mismo ay nakipag-usap sa kanya. Sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Ang sabi ni Saul, na naging Pablo, sabi niya, Panginoon, sino po kayo? Diba? Alam niyo po, nung sinabi ng Panginoon Jesucristo kung sino siya, sabi niya, ako si Jesus na iyong inuusig. Diba? Na iyong inuusig. Nagkaroon ang tinatawag na pagbabago sa buhay ni Saulo. Diba? Bakit po? Kasi si Saulo, nakilala niya, nakita niya, nakatagpo niya, naka-face-to-face niya ang author ng buhay. Walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ng transformation ang buhay ni Pablo. Bakit po? Yung kanya pong potential lumabas. Ano yung potential niya? Ang potential po ni Pablo, makausap niya ang lahat ng matataas na tao sa kanyang kapanahonan. In fact, pag binasa niyo ang Bible sa Book of Acts, nakausap ni Pablo ang emperador, nakausap niya ang gobernador, nakausap niya yung mga tao na kung saan ay talagang matataas sa lipunan. Yun yung kanyang potential. Pangalawa, yung identity niya. Nakilala niya kung sino ba talaga siya. Na hindi siya pariseo, hindi siya eskriba, kundi siya ay anak ng Diyos. Di ba? Pangatlo, nalaman niya yung destiny o yung purpose ng buhay niya. Yung purpose ng buhay niya. Kung ano ba talagang pinagagawa sa kanya ng Diyos. Ano ba ang reason kung bakit siya ipinanganak dito sa ibabaw ng lupa. You see, kung natagpuan ni Pablo, na dating Saulo ang pangalan, yung Zoe life. How much more na hindi natin matagpuan at hindi natin makita yung tinatawag na Zoe life. Diba? Yung Zoe life, yung buhay ng Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng matinding transformation.
Kung paano si Saulo, actually, sabi nga ng Bible, sinabi niya nga sa Bible na siya ay talagang worst sa lahat ng mga makasalanan sapagkat siya ay nagpapapatay ng tao. Kung si Saulo nga na naging Pablo ay nabago ng Diyos. Diba? Dahil sa ibinigay ng Diyos yung kanyang buhay para sa kanya. How much more tayo? Na tayo po ay hindi mabago sa pamagitan ng buhay ng Diyos. The Zoe life. Diba? Yung Zoe life. The gift of Zoe is the life of God has already been given to us who believe in Christ. It is not something we wait to receive in heaven. We receive it now through Christ. Ang regalo ng Diyos, yung buhay ng Diyos na ibinibigay niya sa atin, ay binigay niya na sa atin. Hindi na natin kailangan hintayin pa na ito ay magmula sa langit. Ito ay tinanggap na natin dahil sa Panginoon Hesukristo. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Dahil sa Panginoon Hesukristo, natanggap na natin yung Zoe life. Diba? Hindi na natin kailangan gumawa ng anumang bagay, kundi tanggapin mo lang si Kristo sa buhay mo. Natanggap mo na rin yung Zoe life. Yan yung una na gusto ko pong bigyan diin sa inyo. Una, Zoe life begins in God. Pangalawa, Zoe life is in His Son. It is through our Lord Jesus Christ. Ang Zoe life po ay sa atin, Panginoon Hesukristo lamang. Sabi po sa 1 John 5:11. 1 John 5:11, in this life is in His Son. Ang buhay na to ay nasa Kanyang anak. Ang tinutukoy po rito ay walang iba kundi ang Panginoon Hesukristo. Jesus Christ is the source and the supply of Zoe. You cannot access Zoe outside of Christ. Ulitin ko po. Jesus Christ is the source and supply of Zoe. You cannot access Zoe outside of Christ. Si Kristo, ang Panginoon Hesukristo, ang tinatawag na pinanggagalingan at daluyan ng buhay ng Diyos. Siya ang source. Wala nang iba pa. Walang ibang source ng buhay kundi ang Panginoon Hesukristo. Kaya nga sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. The life, the life, the life. The life na sinasabi sa John 14:6 is the same life na sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 11 hanggang 12, the Zoe life. Diba? The Zoe life. Sapagkat siya lang ang source. Hindi ito natin makikita sa tao, hindi natin ito makikita sa pamahalaan, hindi natin ito makikita sa ating pong paligid. Ang Zoe life ay nagmumula lamang sa Panginoon Hesukristo. Diba? Wala nang ibang pwedeng panggalingan nito. Sabi po sa John chapter 5 verse 21, basahin po natin. Ready? Basahin po natin to. Ready? 1, 2, 3. For as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom He will. Diba? Ang Diyos, ang anak, ang Diyos, ang Panginoon Jesucristo, ang nagbibigay ng buhay kung kanino niya gusto. At mapalad po tayo dahil tayo po ay isa sa nagustuhan ng Panginoong Jesucristo na bigyan ng buhay. Parang hindi po kayo natutuwa, mga kapatid. Di ba? Alam nyo, pag binasa nyo ang salita ng Panginoon, pag ninamnam nyo ang salita ng Panginoon, talagang makikita ninyo, hindi ako karapat-dapat. Pero ginawa niya akong karapat-dapat. Bakit? Pinili niya ako, binigay niya sa akin ang buhay niya. Kahit hindi ko pa siya kilala noon, ibinigay niya na sa akin ang buhay niya. Di ba? Ang buhay niya. Kumbaga, pinili tayo ng Panginoon para magkaroon ng tinatawag na Zoe life. Di ba?
na tayo ay binuhay magmula sa mga patay. Mga kapatid, patay tayo sa kasalanan, patay tayo dahil tayo malungkot, patay tayo dahil tayo ay sumuway sa Panginoon, patay tayo dahil tayo ay malayo sa Panginoon, pero binuhay tayo ng Diyos. Binuhay tayo ng Panginoon. At binigay niya ang buhay na yon sa atin. The Zoe life. Diba? The Zoe life. Zoe flow in our Lord Jesus Christ. Diba? Ang buhay ng Diyos ay dumadaloy lamang sa Panginoon Hesukristo. Kumbaga, ang tubig po natin sa ating pong bahay, hindi po pwedeng dumaloy yan sa labas. Manggagaling sa labas, papasok sa loob, maliban na meron tubo. Tama? Tama o mali? Ang ating pong kuryente ay hindi po pwedeng biglang dumating sa atin dito sa loob ng building na walang dinadaanan na outlet. Tama, mali? Diba? Same thing with us. Diba? Ang buhay na mula sa Panginoon, ang daluyan nito ay walang iba kundi ang Panginoon Hesukristo. Sa Kanya dumadaloy ang buhay. Diba? Walang ibang hindi po pwedeng dumiretso kaagad ang buhay galing sa labas o galing sa kung saan. Kundi ang daluyan lamang nito ay walang iba kundi ang Panginoon Hesukristo lamang. The more you are intimate with Jesus, the more you are filled with His life. The more you are intimate with Jesus. Ito po ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Yung ating pong intimacy with God. Ano ba yung Tagalog ng intimacy? Pakikipagniig sa Diyos. The more na tayo po ay nakikipagniig sa Diyos, the more na tayo po ay nagiging malapit sa Diyos, the more na yung buhay niya nakikita sa atin. Sabi po sa Proverbs, kung sino ang lagi mong kasama, yun ka. Yun ikaw. Di ba? Kapag lagi mong kasama ang Diyos, kapag ang Diyos ang lagi mong kapiling, kapag ang Diyos ang lagi mong kasama sa buhay mo, yung katangian ng Diyos, yung buhay ng Diyos, kung ano ang attribute ng Diyos, yun ang buhay na meron ka. Di ba? Kaya nga po ang Zoe Life, ito po ay dumadaloy sa intimacy natin sa Panginoon Hesukristo. Na tayo po ay maging malalim sa ating pong panalangin sa Kanya. Maging maalab sa panalangin sa Kanya. Kaya nga po tayo every month, every first Monday, second Sunday, third Sunday, every first Monday, second Tuesday, at third Tuesday ng buwan, tayo po ay meron pong prayer and fasting. Bakit po? Kasi gusto natin na tayo'y daluyan ng buhay ng Diyos. Diba? Gusto natin na maging intimate yung ating pong relasyon sa Panginoon. Gusto natin na maging malapit sa Panginoon. Na yung buhay niya maging buhay natin. Yung pag-iisip niya maging pag-iisip natin. Yung pagsasalita niya ay maging pagsasalita natin. Yung ating pong yung karakter niya ay maging karakter po natin. Diba? Maging karakter po natin. Yun po yung tinatawag na Zoe Life. Na kung ano ang buhay ng Panginoon Kristo. Kaya nga po sa communion kanina, binabanggit ni Pastor Bong yung buhay. Bakit? Kasi nga, wala tayong ibang pwedeng gayahin na buhay, kundi ang buhay lamang ng Panginoon Hesus Kristo. Diba? Yung buhay lamang ng Panginoon Hesus Kristo. Wala tayong ibang pwedeng gayahan na buhay. Diba? Kahit sinong tao, kahit gaano. Segue ko lang po. Nung high school po ako, meron po akong tito na talagang ina-idol ko siya. Ina-idol ko siya kasi ang talino, ang galing, talagang walang bisyo, wala siyang bisyo. Talagang siya yung sa magkakapatid sila, sa 10 magkakapatid ng tatay ko. Siya ang pinakamagaling, pinakasikat, pinakapaborito, yung tito ko na yon. At nung bata ako, nung elementary ako at high school ako, sabi ko, gagayahin ko yung tito ko na yon, di ba? Kasi talagang Kaso hindi ko kaya yung kanyang talino kasi cum laude ng Mapua, di ba? Hindi ko kaya yung kanyang talino, hindi ko kaya yung kanyang And until such time
na nakita ko kung ano yung mga kahinaan niya, nakita ko yung mga bagay na kung saan hindi ko dapat gayahin sa kanya, nakita ko yung mga bagay na kung saan negatibo sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, akala ko perfecto na siya, yung pala hindi. Diba? Yung pala hindi. Gusto kong sabihin sa mga kapatid, kahit sinong tao ang tingnan po natin, wala tayong pwedeng gayahin, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Diba? Ang Panginoong Hesukristo lamang. Wala tayong pwedeng gayahin, kundi si Kristo lamang. Union with Christ activates the supernatural dimension of your daily walk. Ang pagkikipag-isa sa Panginoon Hesukristo ay nagbubukas ng kakaibang pagkilos ng Diyos sa buhay mo araw-araw. Diba? Dimension. Ibig sabihin, ibang-ibang pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Kaya pag may Zoe life ka, hindi boring ang buhay. Bakit? Kasi laging bago ang pagkilos ng Diyos. Laging sariwa ang pagkilos ng Diyos. Laging makapangyarihan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kapag meron kang Zoe life, the life of God, ang buhay ng Diyos. Diba? Ang buhay ng Panginoon. Alam niyo po, para po tayong kapag binasa natin ang John chapter 15, verse 5, may binabanggit po doon na ang sanga ay hindi po pwedeng mamunga nang wala sa puno. Diba? Ang sanga ay hindi po pwedeng mamunga nang wala sa puno. Ganoon din naman po tayo. Hindi po tayo po pwedeng mamunga, hindi tayo pwedeng mabuhay, hindi tayo po pwedeng kumilos o gumalaw nang wala po tayo sa puno. Sino ang puno? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sino ang sanga? Tayo po. Diba? Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesukristo sa John chapter 15, apart from me, you can do nothing. Diba? Apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala tayo kay Kristo, kung wala tayo sa Diyos. Diba? Ang isang mananampalataya ay manatiling sa Diyos maka-Diyos na buhay, manatili sa buhay ng Diyos kapag siya ay connected sa atin Panginoon Hesukristo. Kapag tayo ay nanatiling connected. Kaya nga everyday, importante na araw-araw, lagi tayong meron prayer life. Everyday, importante na lagi po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya nga, meron isang lalaki ng Diyos na nagsabi, hindi mawala sa akin ang dalawang bagay na to. Ang panalangin at ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi yan mawawala sa akin sa loob ng isang araw. Bakit? Kasi yun ang connection natin sa Diyos. Yun ang connection natin sa Panginoon Hesukristo. Doon dumadaloy yung buhay niya. The Zoe life. Diba? Pag wala ang Panginoon Hesukristo, wala po tayong buhay. Ulitin ko po, without Jesus Christ, wala po tayong buhay. Diba? Wala po tayong buhay. Diba? Sa Panginoon Hesukristo lamang po, meron pong buhay. Sabi po sa 1 John chapter 5, verse 12, basahin po natin sabay-sabay. Ready? He who has the Son has life. Mga kapatid, mga minamahal, alam ko po na mag-aalas 11 na po, pero basahin po natin na sabay-sabay salita ng Panginoon na talagang nagtanghalian na po tayo. Ready? 1, 2, 3. He who has the Son has life. Diba? Ibig sabihin, kapag nasa iyo ang Panginoon Hesukristo, nasa iyo ang anak, nasa iyo ang buhay. Kaya nga po, ang salvation, ito po ay personal. Hindi po to grupo, ito po ay personal. Hindi po sinabi diyan, hindi po sinabi diyan, they who has the Son has life. Ang sabi po diyan, he who has the Son. Ibig sabihin, personal po. Personal na tayo po ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Ang personal na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, doon po dumadalo yung buhay ng Diyos sa atin. Diba? Doon po dumadaloy yung Zoe life kapag meron po tayong personal na relasyon sa Diyos.
If you have Jesus Christ, you have everything. Diba? If you have Jesus Christ, you have everything. Diba? Kapag nasa iyo ang Panginoon Jesucristo, nasa iyo na ang lahat. Diba? Huwag kayong maniwala doon sa kanta ng isang tao na sabi niya, nasa iyo na ang lahat. Hindi. Wala sa isang tao ang nasa kanya na ang lahat. Nasa Diyos lang ang lahat. Diba? Nasa Diyos lang ang lahat. Diba? Kapag nasa iyo ang Panginoon Jesucristo, nasa iyo na ang lahat. Diba? Kaya nga po maraming tao na namumuhay na empty, namumuhay na malungkot, walang sigla, walang saya. Bakit? In spite and despite na meron na silang lahat ng bagay, empty pa rin sila. Bakit? Wala sa kanila yung buhay. Diba? Wala sa kanila ang Panginoon Jesucristo. Diba? If you have Jesus Christ, you have everything. Pag tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo, nung tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo, hindi lamang niya tayo pinatawad, kundi tayo ay binigyan niya ng buhay. Ang tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo sa buhay po natin, hindi lamang tayo naligtas sa impyerno. Tandaan po natin, ang pagtanggap sa Panginoon Jesucristo ay hindi lamang pagtakas sa impyerno, kundi ito ay isang malalim, matibay, matatag na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Diba? Pag tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo, ito ay a binding relationship mo sa Kanya. Diba? Hindi ka lamang basta tumakas sa impyerno. Kaya nga sabi ni Billy Graham, yung isa sa mga pinakasikat na evangelist noong 1990, sabi niya, hindi porke tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo, ikaw ay tumakas na sa impyerno. Ikaw ay hindi na mapupunta sa impyerno. Ang pagtanggap mo sa Panginoon Jesucristo ay hindi pagtakas sa impyerno, kundi ito ay pagpapalalim, pagpapatibay, pagpapatatag mo ng relasyon mo sa Kanya. Diba? Hindi ka lamang tumakas sa impyerno. Of course, pag tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo, talagang nakawala ka sa impyerno, nakawala ka sa kasalanan, nakawala ka sa gawa ng kaaway, pero hindi yun ang pinaka-ultimate. Ang pinaka-ultimate ay walang iba, kundi nagkaroon ka ng malalim at matibay na relasyon sa Panginoon na kung saan nagbigay sa iyo ng buhay na mula sa Kanya. Zoe is your present possession. It is not a future reward, not just a heaven guarantee, but it is a present inheritance. Ang Zoe life po ay hindi po, ito po ay nakamta na po natin ngayon. Hindi po to reward na dapat po natin hintayin na ibigay sa atin ng Panginoon, kundi ito po ay nakapaloob na sa ating pong kaligtasan. Yung buhay na binibigay sa atin ng Panginoon. Yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na hindi nasisira, hindi nagigiba, hindi nabubulok, hindi natitinag. Yung buhay na kung saan maka-Diyos at banal, yung buhay na punong-puno ng kasaganaan. Tinanggap na po natin yun mula sa Panginoon. Kaya kapag meron po tayong sakit, meron tayong karamdaman, anumang meron tayo, sabihin natin na hindi yan sa Diyos, sapagkat ako ay meron ng buhay mula sa Diyos. Di ba? Mula sa Panginoon. I have life, the Zoe life that comes from God. Zoe makes you a carrier of divine solution. Ang Zoe, ang buhay ng Diyos ang nagbibigay sa iyo ng daan para dalhin, maging solution ka sa mundo. Divine solution. Meron pong isang tao na nagsabi sa akin, sabi niya, Pastor, itong kapatid ko, ganito, kung ano sinasabi sa kapatid niya. Tapos sabi niya, pag nagkaroon naman ng problema, sa amin naman lalapit, kami naman lalapitan, kami naman ang ano. Sabi ko naman sa kanya, alam mo kapatid, natural yan. Bakit? Kasi ikaw ang solusyon sa lahat ng problema. Nasa iyo si Kristo. Diba? Nasa iyo si Kristo. Kapag nasa iyo ang buhay ng Diyos, ikaw ang solusyon, hindi ka problema. Diba? So we life,
makes you a carrier of divine solution. Di ba? Ikaw yung solusyon sa mundo. Ikaw yung nagbibigay ng asin sa mundong ito. Ikaw ang nagbibigay ng ilaw sa mundong ito. Ikaw ang nagbibigay ng kasaganaan sa mundong ito. Bakit? Kasi nasa iyo ang buhay, ang Panginoon Hesukristo. Di ba? Ang Panginoon Hesukristo. Zoe makes you a carrier of divine solution. Alam niyo po, ang Kristiyanong pamumuhay, hindi po, sabi po rito, Christianity is not about rules to follow, but a life to live. Diba? Ang buhay Kristiyano ay hindi yung mga bagay na dapat natin sundin, dapat natin gawin, dapat natin iwasan, dapat natin talikuran. Kaya nga sabi nila, bakit ang Kristiyano ang daming bawal? Hindi po. Ang Kristiyanong pamumuhay ay Kristiyano na kung saan meron malalim na relasyon sa Diyos. Meron tuwid na relasyon sa Panginoon. Meron relasyon na malalim sa Panginoon Jesucristo. Diba? Kaya pag sinabing Zoe life, hindi na kailangan na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na pagbabago, kundi binago ka ng Panginoon at dapat ikaw ang magdala ng pagbabago sa mundo. Di ba? Ikaw ang dapat magbigay ng pagbabago sa mundo. Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 12. Basahin po natin yung sumunod na teksto. 1 John chapter 5 verse 12. Basahin po natin mga kapatid. Ready? 1, 2, 3. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Mga kapatid, mga minamahal, ang testimony ng Diyos, ang patotoo ng Diyos. Kung sino ang pinapanahanan ng anak, nasa kanya ang buhay. Pag hindi pinapangahanan ng anak, wala sa kanya ang buhay. Sinabi ko na kanina to at sasabihin ko po ulit, without Jesus Christ, wala po tayong buhay. Di ba? Wala pong buhay. Di ba? Wala pong neutral ground. Wala yun sasabihin mo na may buhay ako pero ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Hindi po. Di ba? Ang buhay na meron na mula sa Panginoon, hindi na nanatili sa kasalanan, kundi namumuhay sa katwiran, sa kabanalan, sa kaayusan ng buhay. Wala pong neutral ground sa Panginoon, sa buhay na meron na binigay sa atin ng Panginoon. It's either na tayo po ay namumuhay sa katwiran o talagang patay tayo dahil sa kasalanan. Wala pong gitna. Nakuha po natin, wala pong gitna. Diba? It's either nasa iyo ang Panginoon Jesucristo o wala sa iyo ang Panginoon Jesucristo. Akala po kasi natin, pwedeng nasa gitna. Pastor, baka po pwede naman nasa gitna na minsan sa akin ang Panginoon, minsan nawawala siya pag gumagawa ko ng kasalanan. Hindi. Wala po neutral ground. Tayo po ay dapat laging nasa Panginoon Jesucristo. Sapagkat siya ang daluyan ng buhay. Ang buhay ng Diyos ay nasa Kanya. Diba? Ngayon po, why is it important to live the Zoe life? Yung sinabi ko po kanina, intro lang po yon. Ito po yung puntos natin. Ang haba ng intro mo, Pastor Arnel. Kasi, para paintindihan nyo yung Zoe life, kailangan ko pong introhan ng mahaba. Pero yung punto ko, dalawa lang. Dalawa lang yung punto ko, mga kapatid. Diba? Kasi pag hindi ko hinabaan yung intro, hindi nyo maintindihan yung Zoe life. Baka sabihin nyo, ano ba yung Zoe life? Ito ba yung bubble gum na nabibili? Kasi may Joey na bubble gum eh. Yung Zoe na bubble gum dati na nakikita ko. Hindi. Kaya ko po introhan ng mahaba kasi nga po para maintindihan po natin, maunawaan po natin yung Zoe life. Ang Zoe life is God kind of life o yung uri ng buhay ng Diyos o yung buhay ng Diyos. Na ang buhay na to ay walang hanggan, walang katapusan,
Ang buhay na to ay hindi nasisira, hindi nagigiba, hindi natitinag, hindi nawawasak, hindi nabubulok. Ang buhay na to ay makadiyos at banal. Ang buhay na to ay napakasagana. Ito yung buhay, ito yung Zoe life. Diba? Yun yung intro po lang po natin. Ngayon, sabi po dito, why is it important to live the Zoe life? Bakit ba importante na tayo ay mabuhay sa buhay ng Diyos? Diba? Number 1, Zoe life is the life God intended for us. Ang buhay ng Diyos, ito yung buhay na nais ng Diyos sa atin. Diba? Ang buhay ng Diyos, baka malito po kayo kasi ako nalilito din sinasabi ko to dati sa bahay. Sabi, ang buhay ng Diyos ay buhay na nais ng Diyos para po sa atin. Diba? Para po sa atin. Zoe life is the life God intended for us. Kung babasahin po natin ang Genesis chapter 2 verse 7. Sabi po doon, God breathed into Adam and he became a living being. Ang Diyos, hiningaan, binigyan ng hininga si Adan. At alam niyo po, yung hininga ng Diyos na yon, yun yung tinatawag na Zoe life, the breath of God. Ito yung tinatawag na, yung sinasabi ng ating pong pastor na DNA ng Panginoon. Noon hiningaan ng Diyos si Adan, doon pumasok yung buhay. Doon pumasok yung buhay. Kaya nga po kung babasahin po natin sa Genesis chapter 2, kung ang tao po ay ginawa magmula sa alabok, at hindi po ito binigyan ng buhay ng ating Panginoon, ang tao po ay alabok pa rin. Dahil lang hiningaan ng Diyos ang tao, kaya ito ay nagkaroon ng buhay. At yung buhay na yon ay yung tinatawag na Zoe life. The God breath, yung hininga ng Diyos. Hininga ng Diyos. You were created to carry God's nature. Tayo po ay nilikha ng Diyos para gawin yung kanya pong kalikasan. Ang kalikasan ng Diyos, siya po ay mapagmahal, siya po ay banayad magalit, siya po ay matuwid, siya po ay banal. Yun po yung kalikasan ng Panginoon. Kaso nung magkasala ang tao, nawala ang buhay na to. Diba? Nawala ang buhay na to. Nung magkasala si Adan at saka si Eva, nawala po yung buhay na to. Yung buhay na to. Kaya nga po, ang Panginoon Jesucristo ay namatay sa krus at muling nabuhay. Ang Panginoon Jesucristo ay namatay sa krus at muling nabuhay para po tayo ay manumbalik sa buhay na nais ng Diyos para po sa atin. Jesus Christ came to restore life to us. Sabi po sa John chapter 10, verse 10, sa Amplified Version po. Mga kapatid, basahin po natin itong sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. Jesus said, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till its overflow. Diba? I have came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Diba? Ito yung ibinalik ng Panginoon. Ito yung nawala kay Adan. Ito yung nawala kay Eva. Ito yung nawala, yung buhay na mula sa Kanya. At anong mamatay ang Panginoon Jesucristo sa krus, ibinalik ng Diyos ang buhay na to sa atin. Diba? Tinanggap po natin ito mula sa atin, Panginoon Jesucristo, yung buhay na to, yung Zoe life na to. Sapagkat ito ang intention ng Diyos sa atin. Ito ang nais ng Diyos sa iyo at sa akin, yung buhay na mula sa Kanya. Diba? Hindi nais ng Diyos na tayo po ay nasa kasalanan, hindi nais ng Diyos na tayo po ay nasa kadiliman, hindi nais ng Diyos na tayo po ay nasa kahirapan, hindi nais ng Diyos na tayo po ay nasa sakit at karamdaman, kundi ang nais ng Diyos, maibalik po tayo sa buhay na kung saan pinilano niya, nasa isipan niya, nasa kalooban niya, nasa kanyang
agenda na talagang tayo ay hindi lamang pagpalain, kundi lubos na pinagpala. Diba? Lubos na pinagpala. Lubos na Zoe is not upgrade to your life. It is the essence of what real life is. Ang buhay na mula sa Diyos ay hindi po pagpapaangat ng buhay lamang po natin, kundi ito po mismo ang diwa ng totoong buhay na meron po tayo. Diba? Ito talaga yung disenyo ng Diyos sa atin. Ito yung disenyo ng Diyos sa atin. Na tayo po ay malusog, na tayo po ay malakas, na tayo po ay talagang namungkad sa kagandahan, sa kagawapuhan, na tayo po talaga ay talagang punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kagalakan. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Ito ang buhay na ninanais ng Diyos para po sa atin. Diba? Kaya nga po, ang Zoe life, ibinabalik nito yung intention ng Diyos para po sa atin. Diba? Kung ano ba yung totoong intention ng Diyos sa buhay po natin. Yun po yung una. Zoe life is the life God intended for us. Pangalawa, Zoe life restore our intimacy with God. Nung magkasala po si Adan at saka si Eva, naputol po ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao. Naputol din po ang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Sa Diyos. Kaya nga po, pag binasa po natin yung 1 John chapter 5, verse 12, sa ating pong teksto, sabi po doon, He who has the Son has life. Ang lahat lamang ng tumanggap sa Panginoong Kristo ang may buhay. Ang lahat lamang ng pinaghaharian ng Panginoong Kristo sa ating pong kapanahunan ang may buhay. Lahat ng hindi tumanggap sa Panginoong Kristo, wala pong buhay. Wala pong buhay. Kaya nga po, ang nais ng Panginoon, maibalik ang tao sa Kanya. Maibalik ang tao sa Diyos. Yung Zoe life, maibalik ang mag-restore ng ating pong intimacy sa Panginoon. Hindi nyo ba napupuna? Maging sa inyong personal prayer life. Minsan, wala po tayong ganang manalangin. Minsan, wala tayong ganang magbasa ng salita ng Panginoon. Bakit po? Kasi binabarahan ng kaaway yung ating pong buhay. Diba? Binabarahan niya. Na alam niya na kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon, kapag tayo po ay nagbabasa, nagme-meditate ng salita ng Panginoon, na-restore yung buhay na meron po tayo. Kaya yun ang hinahadlangan niya. Yun ang hinahadlangan niya. Yung intimacy natin sa Panginoon. Na kapag tayo po ay nagsimulang lumuhod, kapag tayo nagsimula ng kumuha ng Biblia, at basahin ito, kapag tayo nagsisimula na mag-memorize ng salita ng Panginoon, kapag tayo nagsimula ng sumamba at magpuri sa Panginoon, ito po ang hinahadlangan ng demonyo. Bakit po? Kasi nagsisimula ka ng mabuhay muli sa Diyos. Na ibabalik muli yung intimacy mo sa Panginoon. Diba? Yung connection mo muli sa Panginoon. Yung connection natin sa Diyos. Diba? Yung connection natin sa Diyos. Yun yung mga bagay na nais ko lamang pong sabihin sa inyo. Ang Panginoon Kristo po, ang Diyos mismo ang nagpapatotoo na meron tayong Zoe life. Ang Zoe life na yon ay mula sa kanyang anak na ang atin, Panginoon Hesus Kristo. At ang Zoe life, ito po ay buhay na walang hanggan, walang katapusan, buhay na kung saan walang kasiraan, walang pagkawasak, walang pagkatinag, walang kabulukan, buhay na kung saan makadiyos at banal, buhay na kung saan punong-puno ng kasaganaan. At ang buhay na to ang magpapabalik sa atin. Ang buhay na to ang nais ng Diyos para po sa atin. At ang buhay na to ang magpapabalik ng ating pong relasyon sa Panginoon.